Nasa linya natin, Weng, si Sir Jason Cainglet sa pong Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Sir Jason, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Jason. Good morning po, Miss Weng at Sir Weng at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa kanilang Ano, para Unahin mapababa. namin, unahin bigas muna natin. namin yung presyo na 62 pesos per kilo. Nasabi ni Secretary Chu Laurel, pwede daw Baka pumalo sa umabot ganon. sa ganon. Mataas yun masyado, Sir Jason. Naghahabulan sila, tsaka yung halaga ng dolyar eh. Oo, Kaya piso diba? kontra dolyar, 60, di ba? Ang sakit sa puso. Pero nakikita niyo rin bang ganon, papalo na ganon halaga ang bigas natin? Yung sinabi po kasi ni Secretary Laurel, binanggit niya yan sa isang pagdinig sa Senado. Yes, oo. Yung Oil Crisis Committee, yung PROTEC. Meron kasing konatinya yan at unfortunately hindi siya na-highlight. Ang sinasabi ni Secretary, aabot ng 62. At kami naniniwala rin, aabot talaga ron kung hindi maibibigay po yung suportang hinihingi ng mga farmers ngayon. Sa bigas po, unahin po natin. Yung palay, Miss Weng, naglalaro ngayon ang gastos ng magsasaka mula 60,000 bago itong kaguluhan sa Iran, aabot siya between 90,000 to 120,000 per hectare. So almost double siya. Yung binabanggit niyo po kanina, yung urea, ang magsasaka kailangan niya ng minimum 10 bag. Oo. Ang itinaas nung per bag po ay nasa 1,500. So kung 10 bags kailangan niya per hectare, 15,000 kaagad, fertilizer pa lang. Yung patubig po, ganun din kasi gumagamit siya ng fuel. Yung patubig niya ay almost 10,000 ang idadagdag niya per hectare. At ang isa pong hindi nababanggit, Miss Weng, ang sabi ng Pag-asa, may tsansa na El Nino. Yes. Pero yung sinasabi nilang tsansa, nangyayari na. Yung patubig po ngayon ng ating mga farmers, lalo siyang gumagasto sa patubig dahil kailangan niyang kumuha ng mas maraming tubig dahil natutuyo po talaga yung pananim. Oo. Kaya pong yung 62 Miss Weng, gusto natin siyang i-contextualize. Oo. Ang talagang poproblemahin po natin sa last quarter ng taon kung ang mga farmers ay magtanim pa o hindi. Kaya very critical po itong next 4 weeks sa Sir Weng dahil kakaani lang we were fortunate nung pumutok yung gulo sa Iran, kaka-harvest lang ng palay. Opo. Yung mais, hina-harvest ngayon. Yung mga gulay, kaka-harvest din. Kaya may oversupply tayo dahil yung mga traders ayaw nang bumiyahe sa mahal ng gasolina. Ibig sabihin, we are good for the next 3 to 4 months sa ating pagkain. Ang poproblemahin talaga natin by last quarter, kung hindi po magtatanim ang farmer. Magtatanim ang farmer kung una, meron siyang siguradong makukuhang suporta from government. We've been saying this all along, Ms. Weng, ayaw natin ng ayuda. Hindi ayuda hinihingi ng farmer, kundi tulong sa kanyang pagsasaka, tulong sa kanyang gastos, at kahit sa mga mangingisda, tulong sa kanyang pagpapalaot po sa karagatan. Anong tulong po ang kailangan? Una, yung sinasabi nating fertilizer subsidy, bigyan sila ng cash voucher para makapamili ang farmer. Kung kayang suportahan, isubsidize yung dagdag na ginastos niya na 15,000, maganda po yun, una. Pangalawa, yung fuel subsidy, makabawas man lang kasi ang nakikita lang natin sa may problema sa fuel, yung transport dito sa NCR, pero sa probinsya, mas malaki po ang kailangan dahil pag naghahanda ka sa pagtatanim mo, gumagamit ka po ng traktora, gumagamit ka ng irrigation pump, gumagamit ka ng ibig sabihin yung mga sangkap na kailangan mo sa pagbubukid, meron din po siyang fuel component. So ang kailangan po immediately, Miss Weng, 30,000 tingin natin. Per farmer ito. 30,000 per hectare per farmer. Hectare, oo. Kasi yun po ang talagang ang idadagdag niya sa kanyang gastusin. Ngayon po, may feedback tayo. Yung mga nagsisibuyas kasi, Miss Weng, usually after sibuyas, November pa naman ang next taniman ng sibuyas. In between yung kanyang tanim sa sibuyas, nagmamais siya o nagpapalay. Ngayon po, kausap lang natin ang mga taga Nueva Ecija sa Pangasinan, halos walang 20% ang magtatanim. Kung wala silang makukuhang suporta. Yung iba kasi nag-aantay sa sahod ulan. Ibig sabihin, pag umulan, makakabawas ng gastos, pwede silang magtanim. Pero unfortunately nga, wala pa pong ulan. Dapat Mayo, medyo umuulan-ulan na.
Yung iba nag-aantay hanggang June kung uulan, susugal sila. Pero karamihan po talaga, kung wala pong malinaw at directional na suporta from government, titigil talaga sila. Yung sa hearing po, Ms. Beng, dagdag ko lang po, Opo. ang naibibigay pa lang sa ating mga farmer ay yung 150 million na fuel subsidy at merong 10 billion na presidential assistance. Pag pinagsama-sama mo yan, Ms. Weng, walang 7,000 ang matatanggap per farmer. Yung sa mangingisda, walang 5,000. Ibig sabihin, kakarampot, napakaliit at napakalate pa. So talagang yung request nila for 93 billion, susuportahan natin yun kahit mas malaki sana ang gusto natin para lamang po may assurance ang ating mga farmers na may suporta po silang matatanggap in the coming weeks. Hindi po yan dapat next month, dapat po yan kahapon pa binigay ng gobyerno para at least meron pong encouragement at incentive ang ating mga farmer po. Sir Weng, Ms. Weng. Linawin ko lang, Sir Jason, yung 30,000 na dapat para sa mga farmers. 30,000, ito yung 15,000 additional na gastos para doon sa kanilang fertilizer plus doon sa fuel na ginagastos nila plus irrigation. 30,000 per hectare per farmer. Ibig sabihin, kung may 5 hektarya ka, 150,000 ang matatanggap mo na ayuda. Yung 5 hectares, Ms. Weng, medyo kaya-kaya nun. Ang ating talagang kinoconsider, yung between 1 to 3 hectares lang dahil yun naman talaga yung average size po ng mga small farmers natin. Ibigay po kagad kasi nga, unang-una, yung fertilizer, pag ibibigay mo siya ng July, August, wala na. Ibig sabihin, yung mga nakapagtanim, nagtanim na, so hindi mo na mahahabol yung fertilizer by then. Kaya, kagad po talaga yung request at sana, wala nang maraming requisitos, bigyan sila cash voucher. Yun, malinaw yun. Pag cash voucher, hindi mo naman siya magagamit sa pang-scatter mo o pang-inom. Talagang yung cash voucher mo specific, pambili ng abono. Ganun po sana. Yung fuel, ganun din. Kung may mga gas stations ka na pwedeng kausapin, voucher din yan para makadiscount ang farmer sa kanyang kinakailangang krudo sa pagtatanim niya in the coming weeks and months po. Yung pong sabi nyo, mga kakailangan niyan, pera, ayuda, ano ang magiging target na presyo na lamang ho per kilo ng bigas kung yan ay ibibigay? Hindi tayo abot ng 62, magkano? Ang kwenta natin, Sir Weng, kung ngayon kasi ay bago yung sigalat, nasa 15 pesos per kilo ang production cost niya. Pag umabot siya sa 20, ibig sabihin, malaki na rin, dinagdag na 20 hanggang 21. Estimate naman ng DA ang farm gate, kung 20 ang yung puhunan, kahit po 24-25, mabili sa farmer, 50 lang ang presyo mo sa palengke, sa pamilihan, hindi aabot ng 60. Yun po ang ating, kumbaga para mas maintindihan, Sir Weng, yung dating 15 pesos per kilo ang kanyang gasto sa production, umabot man siya ng 20 hanggang 22, mabibili yung palay niya ng 26-27, 50, mabebenta po natin yung local. Kaya po, yun ang hinahabol natin na talagang wag umabot sa 62 kasi imbis na tulungan mo siya ngayon para hindi na mag-domino effect, tataas ang presyo, mahihirapan ng mga consumers, sa production side pa lang, ibigay mo na yung tulong para lahat po ay makikinabang sa ibibigay na suporta ng government po sa ating mga magsasaka. Yung presyo na yan, 50, anong klaseng bigas o yan? Well-milled, regular? Maganda na po yan. Ang rule of thumb naman natin, Sir Weng, yung farm gate mo, times 0.80 mo or kahit times 2 mo. Magandang klaseng bigas na po yan. Kumbaga, yan ang binibili ng ating ang mga consumers naman natin hindi bumibili ng mga mas mababa sa regular o well-milled. Kasi tayo, sabi nga natin, masarap yung bigas, konti lang ulam ang kakailanganin mo kaysa pangit yung bigas. Okay. Mamamroblema ka pa sa ulam later. Opo. Pero ganito, sir, kasi ang presyo, kung yan ay 50, kung ang magiging project na natin magiging 50 pag yan mga hilingon ninyo na ibigay, ang problema, nung nakaraang taon lamang, Oktubre, ang presyo ng bigas lang ho natin doon, kung regular, 40 pesos lang di ba? Mas lalong tumaas ngayon. Ba't hindi pwede ibalik yung dating presyuhan? Ang problema natin, Sir, pag binaba mo, malulugi ang farmer naman kasi ang talagang siguradong tataas ang gastos niya dahil alam natin hindi kayang ibigay yung buong idinagdag niya sa pagtatanim niya. Kaya po, talagang yung 40 po, mahihirapan tayo. Pag piniwers natin yung 40, talagang wala na magtatanim, Sir Weng. Dahil ibig sabihin, kung 40,
bibilin mo yung palay sa farmers ng 20 pesos. Eh yung 20 pesos sa ngayon, below production cost na kung ang nakikita natin ay between 21 to 22 to 23 ang kanyang production cost. Oo. Masyado pong lugi. Yun nga po, no, yung Hindi. 40. So ibig sabihin, balik tayo Sir Jason doon sa issue na dapat babaan palalo ang production cost niyan. Nang sa ngayon, kikita pa rin sila kung ang bentahan ng bili sa kanila ng kanilang palay, mga doon sa kanilang naayon na presyo. Kasi nung Oktubre, nung nakaraang taon, gano'n ang presyo natin ng bigas 40, 36. Local yan, local yan. Pero wala pa yung mga factors Tama ngayon po. na katulad ng may giyera sa Iran, may mataas ang produktong petrolyo, mataas ang fertilizer, plus may El Nino ka. Nung panahon na tinatanong ni Weng. Opo, Ms. Weng, tandaan natin yung October, November, ang farm gate bumagsak ng 8 hanggang 10 pesos per kilo. Ibig sabihin, mura nga yung bigas mo, pero daos-dos ang ating farmer. In fact, mismong PSA data nagsabi, bumagsak ng 6 to 8% ang output ngayong quarter. And we directly, etong last cropping, and we directly attribute that kasi nga maraming hindi nagtanim. So, yung etong ating next cropping, hindi naman tayo alarmist, pero yung all signs point ngayon talaga na konti ang magtatanim kung wala talaga may bibigay na suporta. Yun po ang sitwasyon natin. Yung 40 ideal, Sir Weng, pero yun nga, ang kapalit niyan, ngayon kasi hindi talaga mapapababa ang presyo dahil fuel-based yung ating production. Kahit yung sabihin nating mag-organic tayo na fertilizer, okay yan. Pero hindi sa panahon, susubukan pa lang kasi ang farmer natin, hindi naman siya tataya kung hindi niya nakikita na maganda ang yield po niya. So papunta tayo sa ano ba ang dapat ibigay sa mga farmer para makatulong naman na bebenta nila ng mura para yung ating mga consumer, kami makakabili ng murang bigas. Dahil kailangan Pero sa pangangailangan ng personal ng mga farmer, baka yun ang dapat tutukat at hindi yung puro ayuda-ayuda na mag-subsidize sa fertilizer, ganon. Ewan ko lang nakikita lang natin yung mga ganyang obserbasyon, Sir Jason. Opo, sa ngayon, Sir Weng, talaga ang kailangan ay yung direct support sa kanyang pagsasaka dahil ang laki ng tinaas almost double po. Kaya ang sinasabi natin, hindi ito ayudang namimigay ng cash, i-voucher mo yung pang-fertilizer, i-voucher mo yung sa seeds, i-voucher mo yung fuel para talagang walang leak. At talagang yung ibibigay ng gobyerno ay directly makikinabang yung mga farmer and eventually yung consumer po later. Hindi siya humihingi ng cash kamukha ng mga tupad o yung mga AIX na pinamimigay ng DSWD. These are assistance in the form of voucher para talagang doon mismo magagamit yung hinihingi niya and hindi po sa ibang mga bagay. Gusto man nating pababain po yung production cost ngayon, Sir Weng. Unfortunately, talagang sumipa po talaga yung presyo ng fuel at unfortunately dahil fuel-based pa rin ang ating production sa farming and including sa mga mangingisda, hindi po in the next few weeks kakayaning mapababa ang presyo ng iyong production. Mas mataas po, kaya nandun po yung request nila na immediate yung magiging assistance po sana ng government. Sir Jason, last point ko na lang po, yung paghahalo ng imported at local rice para daw po mapababa yung presyo. Paano po yun? Will that work? Sa teorya po, tama kasi eto po, despite all the oil price increases, ang landed cost ng imported nasa 30 to 35 pesos. Ibig sabihin, ganun kamura ang bigas. Talagang tumatabo pa rin ng mga importers sa gitna ng crisis. Yung blended, sa totoo lang, ginagawa na yan dati. Minimix talaga yung local sa imported para maibenta siya as local. Kasi nga dahil morang imported, nire-rebag siya, hinahalo, presyong local, yung imported rice kaya mas mahal. Kung kaya pong tutukan ng government talaga yung i-blend yan, walang problema. And secondly, yung matagal nating sinasabi, mapapababa mo yung presyo ngayon kung meron ka lang monitoring sa gitna. Kung ang farm gate mo ay nasa 20 lang, 22, kayang-kayang ibenta less than 50. So, bukod po dun sa support ang hinihingi natin, it's high time po talaga na yung pagitan ng farm gate to retail, mas meron pong ipinsan at meron sanang control ng government. Immediately, mapapababa mo ng 5 to 10 pesos kapag yung nasa gitna, yung profiteering na sinasabi natin, medyo makontrol. Bakit ba hindi nakokontrol ng gobyerno yun? Alam naman ang problema, bakit hindi nakokontrol yun?
Opo, dahil nasa gitna ang monitoring ng gobyerno natin, production side tsaka retail. Yung nasa gitna, yun pa rin ang vacuum. Matagal na natin sinasabi. At kailangan talaga, mahihirapan talaga kung DA lang. Dapat po talaga to whole government na tutukan, hindi lang sa bigas, pati po ibang commodities. Talagang paglabas sa farm, nandun yung patong Kaya pagdating sa retail, ang mahal. Ang mismong estimate natin, PSA data, Ms. Weng, nasa 100 to 120% yung gap between farm gate and retail. Wow. Kung mapapababo siya ng 60% lang, malaking bawas na po yun sa presyo without resorting to importation po tayo. Alright, sige. Sir Hindi, Jason, kasi may namamagitan kasi, wala namang nagtitinda mula Makati, siya mismo kukuha sa Nueva Ecija o kaya Bulacan. nga, di ba? Kailangan Tama dadaan po. sa amin, di ba? Oo, Wala totoo namang yan. ganon. Sana magawa ng paraan yun ng matulungan sila na isang, na lang, mayroong kukuha galing doon sa production area, diretso sa palengke, di ba, Sir Jason? Ang problema, may Wala, negosyo oo. talaga sa pagitan in Which is between. a Tama po. needed na negosyo rin sa tingin ng Oo, iba. kaya lang sumusobra naman kasi ang singil. Di ba, Sir Jason? Tama po. Oo, Tama dapat po, makontrol tama po. yun. Sir, thank you ha. Salamat, Sir Magandang Jason, umaga. sa oras. Opo, salamat po lagi sa pagkakataon, Ms. Weng, Sir Weng, at magandang umaga rin po sa Good morning po. Thank you. Si Ginoong Jason Kainglet, ang Executive Director sa Mang Industriya ho ng Agrikultura.